Magandang buhay at mayamang pamumuhay, mga kapatid. As I promised in my earlier contents, I will teach you on how to manage your finances first. Kasi hindi po tayo mag-succeed pag wala pong plano sa ating buhay. Pang-araw-araw na plano sa buhay. Kunyari, meron kang 10 to 15,000 a month na net. Meaning, binawasan na kung ano-anong mga PhilHealth, kung ikaw ay nagtatrabaho, PhilHealth, taxes, and pag-ibig, SSS, or GSIS. Pero ngayon naman, ang pinaka-minimum wage sa isang manggagawa ay nasa 20,000. But let us just say, it's just 15,000. Kasi wala ka dun sa bracket ng mga talagang formal sector who really work daily. Ngayon, kunyari may 15,000 ka. Generally, pag ikaw po ay nasa isang relihiyon, ito po ay binabawasan agad. Ang gross ng 10%. Pero ayokong i-impose yan. Kasi ang una mong sasabihin, kulang na nga kami ng pagkain, ibibigay ko pa yan sa simbahan. But that is just a matter of faith. Now, gusto ko, tanggalin mo muna. So, let us say it's 15,000, tanggalin mo yung 1,000. Ilagay mo to sa pitaka mo, wallet, or if you have a savings account, take this out in the equation, and you have this amount left. Alright? So, unahin mo muna yung fixed expenses. Ano ba yung fixed expenses? Ito yung tubig, kuryente, pamasahe ng asawa at mga anak mo going to school or ikaw. Then, let us say, 2,000 yan sa isang kinsina. Tanggalin mo rin yan. Kasi dapat hindi ka na nag-iisip pagdating ng bills. Nako, saan ba ako kukuha ng pambayad ng tubig? Masakit na naman ang ulo mo niyan. Automatic tinatanggal mo ang mga fixed expenses. Alright. Now, ano naman ang aking pangailangan sa 2 weeks na yan na pagkain, okay, ng aking pamilya. So, tatanggalin ko na naman yan. Let us say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito ba ay kasya para sa bigas, ulam, gulay, at mga daily food expenses? So, meron akong natira. 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung 5,000 na yan? Ito yung mga fund or finances na hindi mo nakaplano. Example, may biglang project ang anak mo. Or may biglang pang Xerox. O may biglang gamot na binili ang asawa mo. Or anything for that matter. Ito po ang sasagot sa lahat ng mga yan. Bakit po kulang palagi ang ating kita? Kasi po, inuuna po natin ang gumastos kaysa sa ma-earn muna natin. You know, the number one chaos or illness or sakit ng sanlibutan ay ang mangutang ka or you live beyond what you earn. Yun. Bumibili na ka ng mga tag 1,000, tag 2,000 na mga cosmetics na wala namang kailangan. Ngayon, if there are excess, kunyari itong 5,000 hindi nakuha, alright? Or may nakuha, may naiwang kang 2,000. Alright. Gustong bumili ng anak mo. Natipon mo to natipon.
2,000 to 3,000 na naipon mo for like 10 months. O ayan, doon ka na bumili ng mga hindi kinakailangan, the wants. Halimbawa, gusto mong kumain kayo somewhere, mag-travel kayo, magbili ng mga damit ng mga bata. So, those are the things that you would simply pay. Sasabihin mo na, ma'am, hindi mo yan naiintindihan kasi hindi ka nagdaan sa hirap. Ay nako po, hindi po yan totoo. Ako ay ako pa ay nag-i-start pa lang sa trabaho after graduation. Naglalakad po ako, hindi ako sumasakay. I walk like 5 na kanto bago ako mapunta doon sa aking sakayanan. Sa hapon po ako rin ay naglalakad from my office to my school because I took up law. So, kung pwede namang lakarin, bakit hindi ka maglalakad? Until now, kung pwede akong maglakad, gusto kong maglakad. Now, gusto kang bumili ng sasakyan, pag-ipunan mo, pay cash. Wag po yung installment na yan kasi pwede ka namang magsakay ng train or bus. So, save for the rainy days and pay in cash. You will be enslaved if you are always loaning or borrowing money from the people around you. Plus may interest pa yan. Napaka burdensome. Napaka sakit sa ulo na hindi mo pa natatapos ang trabaho mo sa isang buwan ay nag-iisip ka naman ako, may obligation na naman ako na babayaran. Ang para po sa Diyos, the supposedly 10% of your earnings, ipunin mo rin yan, isave mo yan sa ibang bagay. Now, you may want kasi hindi mo yan binibigay sa church or sa simbahan, ay gumawa ka po ng kagaya ko, I do corporal works of charity. Like, may mga dapat kang ayusin sa bahay mo, then use it. At the end of the year, paayos mo yung mga butas ng kung ano-anong mga butas at i-repaint mo yung bahay mo or whatever. So, yun lang po. Ganun lang kasimple ang buhay. You don't have to. And yes, it's time I succeeded it. Wala pong nagturo sa akin yan, kundi ang lola ko. Yun lang. 5 years old pa lang po ako, ay may alkansiya na po ako yung lagayanan po ng pulbos. So, ginagawa ko yon na alkansiya. Teach your children and your grandchildren to save as early as 5 years old. So, hindi po ako nakakabili ng sapatos at damit nun kung hindi galing sa aking piggy bank. All the best for us. That's simple. That is no secret. All you have to do is discipline. Go back to the number 2 step which I gave to you. Mastery and discipline within yourself. If you don't have that, you cannot tell that to your children and to your spouse or anyone in your life. Thank you for listening. I hope you would mind to subscribe, comment, and like. Amen.